Update lang tayo. Nag-release na ang DTI ng official clarifications, no, according doon sa na-post nila. So according daw sa kanila is hindi na ito itutuloy, hindi implemented, no, at hindi officially na i-adapt yung leak na drop from Department Administrative Order tungkol dun sa advertising permit na nag-leak kahapon lang yata yun, no? They claim na internal drop po iyon at hindi siya align sa current direction nila. And honestly, good move ang ginawa ng DTI kasi sobrang daming mga online sellers, creators, small business owners, and also yung mga digital marketers like me, digital marketers na talagang nag-worry dun sa leak na yon na news. But at the same time, I think na importante din na pag-usapan natin ito because yung mga naging reaction ng mga tao sa social media talagang grabe, no? And ako nagulat din ako dun. And maraming mga kababayan tayo, mga business owners na concern, no? Concern sa posibleng mangyayari kapag na ipatupad 'yon, okay? And honestly, yung nararamdaman natin na 'yon, valid 'yon, normal 'yon. Lalo na sa mga maliliit na negosyo, kahit malalaking negosyo, very affected kapag nangyari 'yon. So, ano ba yung pinost ng DTI na 'yon? Pag-usapan natin. 'Di ba? So ano ba yung post na 'yon? So share ko lang sa inyo dito sa ito po 'yon, yung pinost ng DTI. Let me share my screen, no. So kahit yung drop na lang. Ito. Here we go. Ay, nakita ba sa screen? Ayan. So ito, pinost ko din to sa community ko and checking kung meron bang ano ba yung magiging response ng community. Okay? I teach din kasi pagdating sa advertising, Facebook ads. So, gusto ko lang ding malaman kung ano yung comment nila, ano hinaing nila dito sa post na to na sabi dito is application for the mandatory DTI advertising and sales promotion permit. Ayan. Ay, nakakagulat. Nagulat ako dun sa mga response nila. Actually, kanina ko lang nga ito na-check, no? Pinost ko siya kahapon, tapos na-check ko siya ng next day na, mga afternoon. So, ito nakita ko, ang daming nag-comment na talagang worried din sila, no? And which is valid yun sa mga talagang merong business. Yan. So, let me know dyan sa chat kung nabalitaan mo ito. Can you please type dyan sa chat kung aware ka dun sa pinost ng DTI. Yan. Can you please type a 1 dyan sa chat, no? Kung aware ka dun. If you're watching this live, no? Can you please type dyan sa chat na aware ka dun sa pinost ng DTI. Gusto ko lang malaman, no? Para yun yung ating pag-uusapan. Yan. Sige nga, type 11. Sige. Yan. Anyway, sige, comment ka na lang after, no? Sige. So pag-usapan natin, ano ba yung posible? Doon muna tayo sa doon muna tayo sa side na what if, no? Nangyari 'yon, no? And we're praying na hindi siya mangyari, na ipaglaban talaga ng mga small business owners na magkaroon ng maayos na regulations, no, pagdating sa advertising. So ito yung take ko, pinost ko din siya sa community ko para makita niyo po, no. Ito yung take ko doon. Let me share, no. So based dito sa document, posible na kailangan ng permit before ka makapag-run ng ads. Ibig sabihin, if you are advertising on YouTube, Facebook, or sa iba't ibang platform, so kailangan siya ng permit. Okay, ibig sabihin, kailangan mo. And sa Facebook, lalo na sa mga nagsisimula, kasi I started running Facebook ads, no? Lalo na yung mga student ko rin na nag-run ng ads. Talagang, they start muna nagsisimula pa lang sila or gusto lang nilang malaman pa, or iba doon talagang wala pang business, gusto lang maipromote talaga yung business. And kung mag-run ka ng ads tapos hihingan ka ng permit, 'di ba? Hindi ka makakapag-run ng ads kapag wala kang permit, 'di ba? Paano na yung mga wala pa talagang business, gustong
i-promote or i-market yung tinitinda nila online. Yun ang magiging challenge to, no? So, according sa drop, no, hindi pa to official, posible na yung per advertising material ang application. Ibig sabihin, per video material, video material, like, kung meron kang poster, images, kailangan mong isubmit yon for review and for application. Kung video creative naman, meron kang multiple variations, counted yun as a different material. Yan, sa video ads kasi usually 3 variations ang ginagawa natin. So, ayun, may kaukulang yun, permit, no? And review process. Ayan, may documentary requirement, may corresponding fees, at may 30 days working processing. Ayan, 30 days po. Ayan, payag ba kayo doon? 30 days na i-review. Ayan, hindi ko makita yung comment. Ayan, sige. Payag ba kayo kapag bago ka makapag-run ng ads, 30 days muna yung hihintayin mo para sa Facebook kasi usually less than 1 day approve na yung ads mo. Yan, less than 1 day approve na yung ads mo. Pero kung ganun 30 days, di ba? Parang grabe yun, no? Ang tagal ng waiting time mo. Ayan. So meaning, potentially bawat ad creative mo, video or promotion, posible na kailangan ng approval process. Ayan, manual process po ito kasi hindi to tingin ko kayang i-automate, no? Ima-manual nila to. Let's see. Pero sabi ko nga, drop pa lang yung proposal na ito pero hindi pa ito implemented and we're praying at ipaglaban natin na hindi siya ma-implement, no? So, kasi yung pag-usapan natin, ano yung magiging impact nito? Marami yung mga online sellers, mga small business owners, affiliate marketers, digital marketers, creators, even yung mga freelancers na they run ads para makakuha ng clients, agencies, no? Marami pa. So, ayun, ang daming hindi ko na natin, ang dami kasing pages nito and iyoko na ring idaanan pa lahat, isa-isa yon. Pero yun kaya ko sinut yung video na to is for awareness lang din na yun, number 1, DTI posted kaagad, no? Parang kaninang umaga, ayan, no? Kaninang umaga, today lang, nag-post agad sila ng public advisory na syempre para din, no, mapagaan yung loob ng mga kababayan natin, mga business owners. Yan. So, eto, no, so baybayan natin. Let's see kung ano yung mga pwede pang mangyari, but we're praying na talagang hindi siya maituloy. Ayan. So, yun yung yung update, no. And yun yung mga may mga bagay in our life, in business, no, totoo talaga na may mga bagay na hindi tayo kayang i-control. Only God knows kung ano yung mga bagay na yon. Pero ayun, ipag-pray natin, ipagpat sa Diyos natin na maging smooth, no, maging patas yung regulations para sa mga small business owners natin. And one thing I realized, no, dun sa update na yon, no, kung aspiring business owners ka and plan mo to start a business and you're planning to market your business, advertise your business online, isa sa mga maibibigay ko na tips, no, okay, is start sa day 1 pa lang, no? Kasi nag-start ka ng business mo online. Day 1 pa lang, no? Start building your personal brand. Ayan, brand. And bakit mahalaga 'yon? Ayan, bakit mahalaga yung personal branding? Kasi once you build your personal brand, 'di ba? Malaki yung magiging impact noon pagdating sa sales, conversions ng ino-offer mo online. Kasi maraming taong nagtitiwala, nag-trust sa'yo. Okay, isang way yun. Pangalawa, syempre, dapat i-follow natin yung right way pagdating sa marketing. Don't overclaims. Don't promise na hindi mo naman talaga gagawin yon. Yung mga marketing na, and I think isa yun sa mga gusto ring talaga nandito na mabawasan yung mga fake ads, yung mga scammers online and so on. Isa yung way. Pero syempre, tatamaan talaga yung maraming mga small business owners.
Pero yun, yung nabanggit ko kanina is when you start building your personal brand sa kahit anong industry pa yung pasukin mo, if you're starting your own agency, freelancing, small business, very important yung pag-build ng personal brand, no? Pag-create ng mga valuable content. Kasi personal branding is mabibuild yan by creating yung mga valuable content, no? Hindi siya basta-basta content. And I think ang tawag doon is sa marketing kasi, no? Sa marketing ang tawag doon is indirect selling. Ibig sabihin, hindi ka directly nagbebenta ng binebenta mo, no? So isang tabi natin yung advertising, no? ng ng DTI. So let's say wala kang advertising. Paano na ngayon bibili yung mga tao sa'yo? 'Di ba? Anong strategy ang pwede mong gawin? Anong move ang gagawin mo in a right way, no? So number one is when you start to build your personal brand, create content ng tuloy-tuloy from day one ng pag-start ng business mo is I believe malaki magiging help nun. Ayan, para ano man yung mangyari, anumang regulations is yun. Makasurvive ka. Yan. Hindi ko sinasabi na maganda to ha, i-push to, pero para sa akin against ako dun sa policy and regulation na yun kasi nga ang dami talagang tatamaan. So, kumbaga yung tip na yun is meron man nito or wala, malaking tulong yun sa mga nagsisimula online, no? Yung creating a right content, valuable content, and building your personal brand. Yan. So sa inyo guys, ayan, sabi ni Shin, they made it clear naman na wala silang planong i-pursue. Ayan. Sana before ganito yung nag-post din, no? Na hindi ko na alam kung sino nagpatupad ng yung naalala nyo before na walang 12% no dun sa mga advertiser na dati ngayon mandatory yon. And grabe ang laki ng impact nun sa mga kakilala ko, personally sa akin, and sa mga other businesses. Ang laki nun yung 12% na added tax dun sa advertising mo. Ayun. And we hope and we pray na talaga na hipuin sila ni Lord, no? Bigyan sila ng wisdom yung mga government official natin, especially dito sa namamahala ng DTI na maging helpful, maging fair, at maging win-win yung mga regulation na ipapatupad. So one thing na nakita ko sa ibang bansa, no, kaya sila successful, example sa Singapore, Hong Kong, lalo na sa China nung pumunta kami doon. And yung inaral ko din yung mga small businesses doon, paano sila tinutulungan, paano sila sinusuportahan ng government, is talagang 100% yung commitment ng government to support yung mga small business owners, no, para i-grow yung mga negosyo nila. And sa atin, no, may mga ganun pa rin naman, no? May mga, I believe meron naman, pero hindi lahat. Okay, hindi lahat. So sa atin pa rin magsisimula talaga kung gusto nating mag-grow yung business natin. Ayun, number one, yung tayo mismo, yung self-funded na tinatawag. Hindi tayo pwedeng umasa talaga sa sa support lang. And self-funded, and i-grow natin siya on our own and sa mga partners natin and sa tulong din ng mga other community. And yeah. Sige. So basahin natin yung comment dito, yung mga ilang comment. Sige. Is anyone here watching right now na Ayan. Kasi dun sa post ko, ang daming mga comment dun. Merong good, merong bad, merong 50-50. And ayoko nang basahin yon dito sa live, no? Gusto ko na mag-focus dun sa yung maganda, no? What's next and ano yung pwedeng magawa natin. Ayan. So, ayun. Kaya ayun yung unang pinakita ko sa inyo, yung statement ng DTI about dun sa nila. Nag-advise agad sila. Public advisory. Ayan. But sa'yo, no? Kung napapanood mo yung live na to, ano yung
Ano yung ano mo? Ano yung ah kumbaga take mo? Tawag doon takeaway, no? Sabihin na lang natin, ano yung takeaway mo doon sa move na ginawa ng DTI? Bakit? No, number one is bakit nila ipopost 'yon? 'Di ba? Bakit sila mag-post ng ganon na sa una is wala silang planong i-pursue. No, wala silang planong i-pursue. Kasi hindi nila palag itutuloy. Sa akin, personal opinion, I think pwedeng pwedeng survey. Yan, gusto lang nilang malaman kung ano yung magiging response ng mga ano natin, no, kababayan or yung mga small business owners. And hindi nila inexpect na ganung kagrabe kasi kahapon grabe yon, viral yung topic na yon, kahit saan ka magpunta, i-search mo sa mga group, sa mga pages, sa mga profile ng friends mo na lalo na sa may mga business, ang dami nilang ang daming talaga nag-post, daming mga shares, mga viral pinag-usapan. And ayun yung nangyari, no? Kaya kaagad-agad nag-post si DTI ng ito yung pinost niya, no? Sa mga kakarating lang dito sa ating live, ito po yung pinost nila. Statement, no? About dun. Alright. So, thank you, Shin. Ayan. Thank you for tuning in dito sa ating live training. And, ayun. Plano ko sanang mag-shoot ng video about dito. But, I decided to go live kasi nga, gusto ko na mas maging mas authentic, no, yung no filter, authentic yung pag-uusapan natin, and wala talaga siyang hindi siya edited, no, hindi siya AI. Kasi gusto ko kaya ko din to pinost kasi nga dun sa community ko sinabi ko na mag-create ako ng video, magpo-post ako about dito sa nangyari. So yun po yung post ko sa community ko, makikita nyo po dito sa community ko. Ayan. So 300 comments, 391 shares, and 1.2 engagement na nagbigay ng saloobin nila about dun sa possible impact nung kung mangyari yun, no? Pero we're praying na hindi siya mangyari. Alright, so yun lang naman yung live na to. Hindi naman to sobrang haba na live para mas pag-usapan natin ng mas detailed step by step yung bawat pages dun sa sinabi ng DTI. Yung live na to is a reminder na number one, meron tayong pwedeng magawa, no? Don't just react, no? But also respond properly dun sa mga nangyayari or pwedeng mangyari, nangyari. So, kumbaga yung response, no? Mix na siya reaction, yes, yung mga bad comment, no, normal yon, yung saloobin mo maibibigay mo talaga dun sa page ng kung saan man or sino man yung nag-post, but also importante din yung ginawa natin, yung ginawa rin ng DTI, ginawa mo, part ko na yung ano yung proper respond na pwede nating magawa. Yan. So ayun yung live na to. Ayan. Very quick lang, no? Very quick lang. Kaya reminder, no, yung marketing na ginagawa natin, no, make it sure na totoo yung ino-offer natin, right way, yung way kung paano tayo mag-market, and iyon lang naman talaga yung gusto ng government, no, na maprotektahan yung consumer. Okay? So, yeah, thank you so much for tuning in this quick live on my community. Kung late ka nakadating, it's okay, no? I-pass for backward mo na lang yung live natin. So, maraming salamat. And if you want to learn more about marketing, Facebook ads, advertising, you can follow me directly on my YouTube, J. Gregorio, to learn more about different strategy pagdating sa paid advertising and marketing, no? Free po 'yon, no? Meron akong marami kong video sa YouTube na pwede nyong panoorin for free. And I hope makatulong yun sa inyo. So maraming salamat. God bless you and
tonight, makakatulog ka na ng maaga. Ayan. Good night and God bless everyone. Bye.